So, grabe. Ngayon, wala talagang parking na free. You need to pay for everything. I cannot believe it. There's no free parking. We went here last time, but free naman yung parking. Yung entrance lang binayaran. Pero ngayon, ay, wala. Kalaki-laking parking lot, pero wala silang free. Business nga naman They talaga. probably removed the 40mm at one of the Mhm. And oh, yeah, scan the barcode and you pay by your phone. So pagkatapos ni Daddy Tim nagbayad doon sa parking lot no, na ini-scan lang yung barcode. Ayan, pumasok na kami dito at unang buyod talaga nila yung yung mga souvenir no, ibang klase din mga kananay bago ka makabili ng ticket, pumasok ka muna doon sa souvenir shop. Ayan, so si Daddy Tim ay kukuha na siya ng ticket para sa amin. Walang gaanong tao at kung marami mang tao, tahimik lang talaga sila na magpila, hindi magtulakan. O ganun dito, parang disiplinado ba sila. At saka ito na nga, kukuha na si Daddy Tim ng ticket namin. So, ang pangalan pala nito ay Patriots Point Home of the USS Yorktown. O, yan. Itong pasukin namin yung barko doon ng pangdigmaan. So, ang hirig talaga nitong yung anak kong si Matthew. At magkasundo yan sila ng daddy lang. Mahilig yan siya magbasa. Ako, buti na lang ako magbuti sa... magdot-dot na lang ako ng cellphone. So, yun na nga mga kananan, no, pasukin natin yan. Yung nakikita nyo yan, yun ang yan ang mga eroplanong pagdimaan ay lalapag dyan. So, ayan na nga, medyo marami-raming tao. Araw-araw naman talaga yan ang maraming tao. At saka dito, maraming pwede kang sasakay ng yung barko, ka dyan, magpalutaw-lutaw ka dyan sa dagat. Hindi yung mamasyal ka dyan sa dagat kung saan-saan. O, magbayad ka lang. O, syempre, mga kananay, magbayad ka. Kaya pag kayo mamasyal-pasyal, magbakasyon kayo, ihanda nyo na yung pangbayad din nyo. Kasi every every ikot yan, ay talagang talagang may babayaran ka. Oo, ganon. Kaya tipid-tipid din. Bahala na yung mga maraming pira pag walang pira, magtipid talaga tayo. So ayan na nga mga kananay, yung lapido nyo, nakikita nyo yan, yun, nakikita nyo yan. Ayan, pumasok na si Matthew, very very curious talaga itong bata na to, tinitingnan talaga niya, ewan ko ba, bakit ganito yung utak ng anak ko na ang hilig talaga niya sa history talaga, tatanungin mo yan kung anong year, ma-explain talaga yan niya, hindi ko alam kung bakit ganyan itong anak ko. Batang-bata pa naman ito. So ayan na nga, ito daw, barber shop daw yan. Tapos ito naman, dito yung mga chocolate nila, yung mga pagkain nila, yung pinangalanan yung iba dyan ni Daddy Tim, yung may mga Tootsie Roll at saka Hershey's mga kanana, yung karaan talaga ba, yung matagal ng mga name ng mga chocolate. Ayan, sabi ni Mateo, wag kang pumasok yan, bathroom dyan. So yan ang bathroom dyan sa barko na yan. At saka napapansin ko lang dito mga kananay, napapansin ko at napaisip talaga ako, noong unang panahon siguro, yung mga tao talaga noon, matangkad lang sila at very tiny, yung payat ba, kasi ang kanilang pintuan mga kananay ay pagkakitid-kitid, pati yung mga hagdanan ay napakakitid talaga. Sabi ko, Sus Maria. Tapos kailangan nga, ako na, hindi naman ako matangkad, so, pero yung mga matatangkad, yuyuko talaga, matatangkad pa naman tong mga Amerikano, yuyuko talaga sila, no? Hindi ba high ceiling, yun ang ibig kong sabihin. So ito, sa loob, may nakalapag na, nakalapag na, helicopter, kung ano mang tawag niyan, basta pangdigmaan yan mga kananay na palipa rin noon. So, ayan, pag manood ka ng dyan, yung movie dyan, kung may meeting sila, dyan sila uupo, no? So, ito nga, 1940s nga ito to 70s ginagamit, pero ngayon dito na lang, ginawang museum na nga kananay. So, kaya nga, ito na yung anak ko. So, tingnan nyo naman yung pintuan, napakakitid. Tingnan nyo yung daanan, napakakitid. Tapos, para sa akin, natatakot ako, kasi ba, ang dami bang mga wiring ba, mga nanay, kita nyo naman yan, nakakatakot yan, no? Tapos nasa gitna ka ng dagat, ayan, dito na naman tayo sa nakita nyo kanina na malapad. So dito nilalapag ang mga eroplano na pangdigmaan. So ngayon ayaw ko nang bumaba kasi nasa taas nga kami, ayaw ko nang bumaba na sa hagdanan kasi nakakatakot talaga. So naghanap kami ng elevator. Ayan, so nakakita nga kami pero hindi naman pwede ang lang ang pwede diyan, yung tawag doon, yung disabled lang na mga tao. So ayan, pinapasok namin yan kasi mahilig kasi itong mga Amerikano, mahilig talaga silang magbasa mga nanay. Kaya yung anak ko, pag binabasa niya at nakikita niya ay na-memorize na niya kaagad, hindi niya makalimutan. Ako wala akong tiyaga dyan sa pagbasa-basa noong unang panahon ba naman yan, bakit ba stressin ko yung sarili ko? Ay,
Ay, Diyos ko Lord, kadami ang iniisip na maglalaba pa tayo, no? Magluluto pa, maglilinis pa ng bahay, mag-scrub pa ng bathroom, at kung ano-ano na lang. Ayan, bakit pa stressin natin yung ulo natin dyan sa kakabasa? Sila lang, yung matiyo ko at saka yung mag-amang ko, mahilig talaga yan silang dalawa. So, hinahayaan ko na lang, support na lang ako mga kananay kasi kung happy sila, ay happy din ang nanay. Ang anak ko ay takot na takot siyang bumaba kasi umakyat kasi kami sa taas, no? At ayan, nangangatog talaga siya, hawak talaga siya kay mami. Ay, Diyos ko, natawa naman ako kay Mateo. Kasi umakyat kami doon para makikita namin ang napakagandang view talaga. Stress reliever talaga ang view, no? Worth it talaga na umakyat kami kahit pinawisan ang aming mga vogan. Hi everybody. And hello, Matthew! So, mga nanay, watch team how they have some... Okay. So, kami, ipasyal na naman namin si Matthew kasi nga, Saturday nga mga kananay, so every Saturday ay talagang ilaag namin yan kung saan ang gusto niya. Malakas ang hangin. Yuck, and cold. And Matthew. Dahil nga 11 o'clock na kaming umalis dito sa bahay, so pumunta muna kami dito parang kumain. Pero ako, kumain ako sa bahay kasi ayoko ng sandwich. Nagugutom pa rin ako pagkatapos kumain yan. Kaya sila na lang dalawa ang kumain. Lang ako dyan, nag-share lang ako ng french fries nila. So, ang daanan ay walang ka-traffic. Dire-diretso lang ang takbo ng sasakyan kasi nga hindi buhol-buhol ang traffic. Maluwang ang kalsada. So ito ang tindahan na gustong-gusto ni Mateo puntahan dahil dito niya nabibili ang kanyang mga laruan. So itong tindahan na ito ay panglalaki ito. Ang mga display din nila, yun na nga, panglalaki din mga display nila. Pero meron din namang pambabae. Pero yun na nga, dito nabibili ni Mateo ang kanyang mga laruan. So okay lang din sa amin dahil nga Saturday, wala naman siyang pasok at kailangan talaga ni Mateo ay mag-enjoy sa kanyang off, no? So ayan, sumasama-sama lang kami sa kanya kung alin ang gusto niya or saan ang gusto niyang pumunta. So, kakaiba rin itong tindahan na ito mga kananay dahil mga statue lang ito naka-display. So, ayan, tuloy nakikita ko yung mga ganito, yung mga usano or deer. Doon sa atin, hindi talaga ako nakakita ng usa noon. So, dito yung tindahan na to, mayroon din siyang ano ba tawag dito? Aquarium. Ay, pumunta kami dito ako na may naaaliw din tumingin sa iba't ibang klase mga isda. Pero alam nyo ba mga kananay kung ano ang iniisip ko dyan? Nako! Pag mahuli kita ay talagang maisalang kita doon sa ihawan. Lalagyan kita ng suka, tuyo, kalamansi at saka sili. Pero hindi, joke lang yun mga kananay, no? Pero alam mo naman, masarap talaga ang isda. Yung isda na yan na parang sword, no? Mataas yung nguso. Ano ba yung tawag yan sa atin? Pasayan ba yung tawag sa atin? Meron ay bangsi. Bangsi ata yung tawag sa Bisaya. Ito naman para siyang black tilapia. Sabi ko nga black tilapia ba yan? Pero hindi naman daw yan black tilapia. Actually, may mga pangalan. At saka ito, yung ano ba yung tawag? Catfish. So, ayan. Alam niyo ba mga kananay, maraming catfish sa amin. Sa Basakan lang namin. Sa Basakan, no, may ano doon, may kunting ano kami, may kunting, ano ba yan, yung tawag doon, mga tubig-tubig sa gilid. May mga ano doon, catfish. So, pagkatapos namin doon, ay nagpunta kami dito, si Daddy Tim at saka si Matthew ay naglalaro. So, yun lang ang gusto niya. Pagkatapos niya dyan, ay gusto na rin niyang umuwi. So, hindi na kami pumunta ng pagkatapos naming namasyal, kumain kami at pagkatapos sa lahat-lahat ay dinala namin siya dito sa pagupitan ng buhok nang parang maputulan ang buhok niya kasi mahaba na. So ayan na, tapos na, nangangati siya kasi nga may nilalagay sa liig niya tapos kinakamot niya, may mga buhok-buhok pa. Pero ayan, pagdating sa bahay, pinaliguan ko siya kaagad.